channel. So, first time ko lang po itong gagawin. Sana magustuhan nyo po yung mga sasabihin ko. Basta maghanda lang ng tissue. Sara, samahan nyo akong kwento ang aking buhay. So, eto na nga. Kikwento ko sa inyo ang aking buhay. So, sa 5 magkakapatid, ako po yung bunso. Bali, ako na lang yung walang asawa sa amin. Sa ngayon po, nandito po ako sa Lebanon. Ang uwi ko po is June 2020. Sana po magkita-kita tayo pag uwi ko. Nung elementary po ako, honor student ako, hindi sa pagmamayabang. Tapos nung high school ako, ganun pa din, na-maintain ko po siya. Pero pagdating ng 3rd year, parang may na-personal po sa akin teacher. So binagsak niya po ako sa isang subject ko sa English. So hindi ako naka-enroll ng 4th year kasi may bagsak ako ng isang subject. So bali hindi ko siya sinummer class kasi nahihiya ako nung time na yon. Nahiya ako dun sa mga kapwa ko, honor student din. So nag-decide ako hindi papasok nung nakarang nung 4th year, hindi na ako nag-enroll. Ang ginawa ko, pumunta ako ng Manila. Alam nyo ba, pumunta ako ng Manila. Wala akong kalam-alam sa Manila. First time ko noong makarating doon. Tapos wala pang cellphone. Sketch pa lang noon. So ang mama ko sulat-sulat, sasakay ka ng ganito, bababa ka ng ganyan. So nasundan ko naman. Yun, nakarating ako ng Manila. Ang first trabaho ko po doon ay sa kantin. So doon sa kantin na yun, magsiserve ka ng pagkain sa mga empleyado sa SM na kakain. So busy ka ng alas 12, yung break nila. Ang dami, as in ang dami. Nahirapan ako, 1 week lang ako doon kasi bakit kanyo? Hindi ako nakain naman pero late. Pagtapos ng mga kumain, mga empleyado saka ako kakain. Ako kasi pag late ako kumakain, so masakit yung ulo ko kung mga ganun. So bali alas 11 halos matapos yung trabaho ko na maghugas ng plato. Tapos ang gising is alas 3 kasi maggagayat ka, tutulong ka, gagayat ng mga rerika-rikado. So ang bilis bumagsak ng katawan ko. Nag-give up ako, hindi ako pumasok. So sunod naman is isang burger, minute burger ako nagtrabaho. Hindi rin ako nagtagal kasi nakakatakot mag-isa ka lang sa gabi. Ang daming loko-loko noong na yun. Kahit hanggang ngayon naman. Nanloloko, bibili. Pag nakain, tatakbo. So ako yung abunado doon. So nag-stop din ako. Tapos nagtrabaho naman ako sa gasolinahan, gasoline station. Sa hindi siya pa kilalang gasoline station. Yung lang, doon sa may mayaman sa amin, siya yung may business nun. So ang trabaho ko doon, nagpa-pump. Ako yung taga-karga sa mga malalaking truck, bus, ganun, tricycle, motor. Then ako din yung cashier. Ako din yung nagsusulat ng ilang benta ko, tapos magtatali dapat yung pera sa gasolina na naibenta ko, ganun. So nakakatuwa din kasi natutunan ko kung paano mag-inventory. So ang liit pa nung kita nung 100 per day. Sabi ng ate ko, bakit hindi mo tapusin yung high school mo? Kasi iba pag may diploma, makakahanap ka pa ng mas ayos-ayos na trabaho at mas malaking sahod. So nahihiya ako kasi 20 plus na ako noon. Sabi ko, pag-iisipan ko. Tapos ayun, nasa Manila pa rin ako. Umalis din ako doon sa gasolinahan. Doon nag-garden naman ako, sa garden, trabaho sa bahay. So hindi rin ako nagtagal kasi umalis yung amo ko doon na sa ibang bansa maninirahan. So nag-isip ako, wala akong naiipon kasi 100 per day. Pero mahalaga naman yung pera ng time na yun. Sabi ko, sige na nga, babalik ako sa pag-aaral. Nahihiya ako kasi ang laki ko. Tapos hanggang dito lang yung mga kaklase ko at mga ining. Sabi ko, sige, kakapalan ko na lang mukha ko basta makagraduate lang ako. So pumasok ako. Ayun, awa ng Diyos, nakakuha ako ng diploma. Tapos nag-honor student din po ako. Nag-first ako nung high school ako. So, thankful ako kasi pinush ako ng ate ko ng maka-graduate. So, nakakuha ako ng diploma. Nagpumunta ako ng Laguna. Yan, ako ng electronics. Nag-apply ako. Ang first job ko po is sa Nidec. Ang product po nila doon is spindle motor. Yung ginalagyan ng disk sa computer. Yung uso pa nun yung malalaking computer. Ngayon kasi laptop na, di ba? So, ayun yung pangalaw kong trabaho, unang-una kong trabaho.
Sumunod, nag end of contract sa ako nagtrabaho sa Nissin, sa noodles. Ayan. Tapos, madami pa ako naging trabaho mga electronics. Pinakahuli ko pang trabaho is Terumo. Yung needle na tinuturok dito, yun. Kami ang gumagawa nun sa Terumo. So, ayun. Naisip ko, pag mag-isa lang ako sa gabi, ako kasi masayahin akong tao. Pag mag-isa lang ako sa gabi, nag-iisip ako, sabi ko, ala, tanda ko na, 30 plus na ako. Hindi pa ako stable sa buhay. Wala akong asawa, wala akong ipon. Basta, ako bigay ng bigay sa pangangailangan ng magulang ko, mga kapatid ko. Minsan napapahiram ko sila. Parang, hindi ako nag-iisip na mag-save para sa sarili ko, ganun. Basta, maibigay ko yung pangangailangan nila. Ayoko kasi ng problema, ayoko ng may iniisip ako sa gabi kasi mabilis ako ma-depress. So, hindi ko iniisip yung kaligayahan ko. Well, at the age of 16 until now, nagtatrabaho pa din ako para sa mama ko. Kasi, grade 4 pa lang ako namatay na yung tatay ko. So, parang ako yung tumatay ng tatay ng family namin, which is ako yung bunso, diba? Kasi hindi ko rin maiinggit yung mga kapatid ko kasi may kanya-kanya na rin silang pamilya. Ang kinikita nila is sakto lang sa nila. Tapos ako, minsan iisip ko, pag nag-asawa ko hindi ganon. Kahit, para bang practical tayo. Yung hindi ako isang kahig, isang tuka, para makaraas pa lang ng maghapon. Kasi nadanas ko na, parang ganon. So, eto na nga, wala nga akong asawa. Kaya minsan, tuwing birthday ko, eto di ba kabe-birthday ko lang, umiiyak ako. Sabi ko, ala, kailan kaya ako magiging stable sa buhay? Yung kain, tulog na lang ako, kasi 16 hanggang ngayon, 32, nagtatrabaho na talaga ako, as in walang pahinga. Yung gabi lang natutulog ako, yung pahinga na gano'n. Tapos ngayon, nandito ako sa Lebanon, ayan, hindi kasi ako yung taong mapagbigay ng problema sa family. O may sakit ako, or hindi pa ako kumakain kasi busy. Hindi ko na yung sinasabi sa kanila kasi ayoko nag-iisip sila. Kasi sinasabi ng mama ko, kumain ka na ba? Ma, kumain na ako, ma. Tutulog na ako, pero hindi. 1 or 2 ako tutulog kasi may dinner, may lunch, gano'n. So, kung ano yung magpapasaya sa pamilya ko, bigay lang ako ng bigay. Kasi dapat hindi ako dito sa Lebanon. Dapat sa Hong Kong ako. So, 3 months na ako naghihintay, wala pa rin tumatawag sa akin. So, ang unang tumawag sa akin is itong Lebanon. Tapos wala pa siyang gastos. Ito yung grinab ko, kaya nandito ako ngayon. It's my first time na overseas. Ayun, ang hirap pala kasi, yung malayo sa pamilya. Dati naman sa Manila, 3 years, 2 years ako na-uwi. Hindi ako homesick. Pero iba pala pag sa abroad ka. Pag ayaw mo na, hindi ka makauwi kasi ang layo, diba? O sino bibili ng ticket mo, pamasahe mo, ganun. So, magtitiis ka talaga dito. Paswertihan lang, ika nga. So, ayan. Sabi ko sa sarili ko, kailan kaya ako makakapag-asawa. Pero, noon sana may asawa na ako, pero hindi ko siya pinush kasi takot ako sa mga kapatid ko, tsaka yung magiging asawa ko, wala rin naman, tambay lang din sa kanto. O, kawawa naman ako nun, ako magsasuffer nun. So, mas pinili kong hindi na lang siya piliin. Tapos hanggang ngayon, wala pa din. Kaya, ayan, ang hirap ng malayo sa pamilya, no, pag may sakit ka, ganyan. Pero ako naman, hindi naman ako sakitin tao. Pero, syempre, iba pa rin yung sabi ko nga, pag nakaipon ako, matanda na din yung mama ko, 60. Gusto ko mag-stay na lang sa Pilipinas kasi hindi ko pa siya nakakasama ng mahabang panahon. Yung mahabang taon, ganun. Siguro nung baby ako or yung high school or elementary. Pero iba kasi nagpalaki sa akin yung lola ko. So, sabi ko, makaipon lang ako, mag-i-stay ako sa Pilipinas. Alagaan ko si mama, ipagluluto ko, ganun, ipaglalaba ko. Kasi, lagi ako nasa malayo. Bali yung kapatid ko lang yung palaging nasa bahay. Tapos, minsan hindi kami magkasundo. Siguro kasi siya lang yung nandun sa bahay pag may sakit si mama. Siya yung nakakasaksi pag, si mama ko kasi is, high blood. Ayun, high blood. And then, basta sari-sari yung sakit niya. Hindi ko siya naalagaan. Kaya sabi ko, makaipon lang ako. Mag-i-stay ako sa bahay.
Kaya ang payo ko sa kapwa ko OFW, mag-ipon po kayo. Huwag ibigay lahat. Hindi ko naman sabi magdamot kayo, pero mag-save kayo para sa sarili nyo. Kasi ako, nag-i-start na ako mag-ipon. Kasi ang hirap nung bigay todo ka sa ano mo, sa lahat ng lumalapit sa'yo. Tapos ang ending nun, aabroad ka ng aabroad. Hanggang sa tumatanda ka na, wala kang naiipon, puro resibo. Ganun. So, ngayon, laylo muna ako sa padala kasi dati kasi binigyan ko ng baboyan ang mama ko. Sabi ko, ma, magbaboy ka or tindahan para hindi ako buwan-buwan nagpapadala, para makaipon naman ako. Baka pag uwi ko, maleta lang dala ko. Sabi niya, sige ne. Pero minsan kasi, kahit may pera si mama, hindi ako makatiis. Sabi ko, ma, may pera ka ba dyan? Noon, kasi simula pa nung nag-start ako magtrabaho. Yan, si mama talaga yung lagi kong binibigyan ng pera. Siyempre, nating anak yun responsibilidad natin. Nung bata tayo, inalagaan tayo. So, tayo naman yung mag-aalaga sa kanila pag sila yung tumanda, diba? So, give and take lang. Ayun, di naman nagre-reklamo, pero ngayon naisip ko na, magsisave ako para makauwi ako, maalagaan ko si mama, hindi yung bigay todo, ganyan. Katapos, hindi mo iniisip yung kinabukasan. So, ayan. Nanood ako ng LS ni Mamila kahapon. So, ayak ako ng konti. So, sabi niya, nag-dare siya na nag-challenge siya na ikwento yung buhay or kung bakit ka nasa anong ginagawa mo sa Pilipinas, kung nasa ibang bansa ka, ba't ka nakarating doon. So, hindi para sumali ako sa competition, para ikwento ko din yung buhay ko, yung mga hindi nakakakilala sa akin. Ayan, po ako yung masayahing tao, pala kaibigan, loyal na kaibigan. Tapos, ako sa kaibigan na galante, ayun. Kahit walang galante. O yan, libre ko na yan, tara ganun, galat tayo. Ganun, masaya akong kasama. Tapos sa family, makulit din ako yung pinakamakulit sa family ko. Yun nga lang, nakakalungkot, di ko sila nakakasama ng mahabang buwan. Mga 2 months lang, 1 week, ganyan. 1 buwan. So, lumuluwas agad ako ng Manila kasi may trabaho. Bali, holiday lang yung pinakapahinga ko. Ayan. So, sana next year, 2 taon pa, pagtitiis ko, pag-uwi ko, alis kasi ulit ako. So, sana, yun na yung last na alis ko, diba? So, ayan, sana makilala ko na yung forever ko para hindi na ako alis ng alis. Makilala natin lahat ng forever natin. At nga pala, ayun, di ba dati sabi ko sa inyo, nalulungkot ako minsan kasi wala kang ipon, hindi ka stable, ganyan. Tapos yung napunta ako sa mundo ng YT, ayan, medyo nag-iba na. Masaya pala sa YT, lalo pag may raffle. Madami kang kaibigan nakikilala. Ayan, masaya pala sa YT. So, isa rin sa nakapagbigay sa akin ng kaligayahan na hindi dati na pagtapos ng trabaho, tulala ka, pagod. Ngayon, dut-dut. Pagtapos ng trabaho, gusto ko matapos agad yung trabaho kasi magdudut-dut ako. Nagwa-YT. Ayan, thank you sa YT. Mga kaibigan ko na tapat. At hindi ko man kayo nakikilala pa ng personal, pero pinagkakatiwalaan ko kayo at mahal ko kayo lahat. Lahat na nag-subscribe sa akin, lahat ng mga kaibigan ko, thank you so much. So, ayan. Sana may kapulutan kayong aral sa mga pinagdadakdak ko. So, kung hindi man ako mapili ni Mamila, okay lang kasi may na-vlog akong mahaba-haba. Yan, diba? So, thank you so much. Sa mga hindi pa subscribe sa akin, please subscribe and i-hit nyo lang po yung bell para sa mga kung ano-ano pang mga pinagdadakdak ko, may notification po kayo. So, ayan, ang lakas ng ulan. Ayan. May party kasi dito mamaya, so busy ako mamaya. So, thank you guys. Thank you for watching. God bless. I love you all. Bye-bye.